Totoo bang ang Diyos ay nasa loob mo? Ayon sa Biblia, ang Diyos ay tunay na nananahan sa loob ng mga nananampalataya kay Kristo. Pero mahalagang maunawaan natin kung paano at anong paraan siya nananahan sa atin. Hindi ibig sabihin nito na tayo ay Diyos, kundi ang Diyos ay nakatira sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. So ang Diyos ay nasa loob ng mga nananampalataya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, hindi ba ninyo alam na kayo ang templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? So, ang Espiritu Santo mismo ang presensya ng Diyos na nananahan sa atin. Ibig sabihin, hindi tayo iniwan ni Kristo nang umakyat siya sa langit. Iniwan niya ang kanyang Espiritu upang manatiling kasama at nasa loob natin. Kaya sabi sa John chapter 14 verse 16 to 17, at hinihiling ko sa Ama na bigyan niya kayo ng isang tagatulong na sa inyo magpakailanman. Siya ang banal na Espiritu na nagtuturo ng katotohanan. Hindi siya matatanggap ng mga taong makamundo dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga ito. Pero kilala niyo siya dahil kasama ninyo siya at sa inyo magpakailanman. So si Kristo mismo ay nananahan sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi rin sa Ephesians chapter 3 verse 17, si Kristo ay mananahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang ibig sabihin nito, kapag tinanggap mo si Kristo, ang kanyang buhay ay magsisimulang magbago sa inyo mula sa loob. Hindi ito mystical o energy, kundi isang tunay na relasyon, isang paninirahan ng Diyos sa puso ng taong umanggap sa Kanya. So kung ang Diyos ay nananahan sa atin, hindi ibig sabihin nito na tayo ay nagiging Diyos. Ibig sabihin nito, tayo ay templo ng Diyos. Marami kasing nagsasabi ngayon na ang pagka-Diyos ay nasa loob mo, kaya ikaw ay divine. Yan ay hindi ayon sa Biblia. Sabi nga sa John chapter 17 verse 23, ako'y nananatili sa kanila. So ang Diyos ay nasa atin bilang kanyang presensya at kapangyarihan, hindi bilang ating sariling pagka-Diyos. Hindi tayo nagiging Diyos. Tayo ay tinatahanan ng Diyos. So ano ba ang layunin ng paninirahan ng Diyos sa atin? Una, upang baguhin tayo mula sa kasalanan patungo sa kabanalan. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 13 verse 18, at dahil naalis na ang takip sa ating isipan, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon. At ang kapangyarihang ito ay mula sa Panginoon na siyang banal na Espiritu, ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo'y maging katulad niya. Maging katulad niya, hindi para maging Diyos, kundi patungo sa kanyang kabanalan. At isa pang layunin ng paninirahan ng Diyos sa atin ay upang gabayan tayo sa katotohanan. Sabi sa John chapter 16 verse 13, pero pagdating ng banal na Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan ninyo ang lahat ng katotohanan. Ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya. Sasabihin niya kung ano ang naririnig niya at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay
na darating. So bakit kailangan tayong gabayan ng banal na Espiritu? Upang mamunga tayo ng Espiritu. Sabi sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23, ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. So sa madaling salita, ang Diyos ba ay totoong nasa loob natin? Oo, ang Diyos ay tunay na nasa loob natin kung tayo ay na kay Kristo. Ang presensyang ito ay hindi pantay sa pagka-Diyos niya, kundi isang relasyon ng pag-ibig at paninirahan ng kanyang Espiritu upang baguhin at patnubayan tayo araw-araw. Kaya tandaan, higit na dakila ang Kristo na nasa sayo kesa sa sanlibutan. Sabi sa 1 John chapter 4 verse 4, ngunit mga anak ko, kayo'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na sinungaling na propeta dahil ang Espiritong nasa inyo ay higit na makapangyarihan kesa kay Satanas na siyang naghahari ngayon sa mga makamundo. So yun lang mga kabok. Have a great day and God bless.